it's like, tapos natin ito. Yung, pinag-find na ng EDS na PowerPoint natin. Diba ang week talaga may feeding na 4, diba? Tayo as Win Israel, yung week talaga may occupancy din. Ang Win Israel, ibig sabihin ng Win Israel ay 5, diba? Win Jerusalem, Win Tel Aviv, Win Haifa, Win Netanya, and Win Eilat. 5 churches nagsama-sama para ano natin ito. Para gusto ko mag-rejoice tayo sama-sama habang pinapanood. Hindi ito nakasing, no? Once ko i-edit ng PowerPoint. One month, manong? Yan. Okay, balik. Dali lang, hintayin na lang natin manang muna. Feeding natin sa pagkasunan. Gayen, kung alam mo yun. Meron tayong anak ng feeding sa Kalasyaw. I think itadagdag ni Kuya Ed sa middle of the year. It was at 6th grade. Lori de la Cruz at saka si Nimpa. Under din tayo. Number 6. Nevesia. Pastor Jocelyn Sumera.
sa'yo pag may feeding, gusto mong tumila? Naiingit ako. Number 8 ay? Nala. Kain. Manang? Chris. Chris. Still Reds, kilala mo si Manang Chris? Pangalan ng tinig natin ay Love Israel. Number 9 ay? Una Mindoro. Kay Ate Radita. Kilala mo ba si Ate Radita? Manong Friends. Grandosa po. Number 10 ay Negros Oriental. Under Jennifer Flores. Number 11, Maribusan, Davao City. Davao del Sur po. Taso Joel. Nandito si Mimi, asawa ni Tuanong Amigo. Yan o, yung iba ay maganda. Number 12, last but not the least ay Calvario Leyte. Summer. Yeah, nice. Really, this. Thank you for giving to the Lord. Gusto ko lang mag-share dahil nung ako'y 7 years old, matendo ako ng DBBS. Alam niyo yung DBBS? Daily Vacation Bible School. Nung panahon ko, may kainan, walang kainan. Nakakanta lang, tapos may tutulong ng Bible. Yung ang isa sa mga testimony ng gusto ko siya sa Ligayen, Alipuput. Sabi niya, Pastor, noon nung wala pang feeding, yung 5 bata ang umati. Tapos nagkaroon ng feeding, so dami daw. Noon, yung 5 chairs daw ay hindi nila mapuno ngayon. So, kailangan nila bumili ng chair. Sabi niya, kung saan pwedeng kumuha ng budget sa pagkain at bumili kami ng chair kasi wala nang upuan yung mga bata. Natuwag-tuwa ako dahil, imagine napakaliit ng chairs natin, hindi tayo malaki. Hindi tayo nag-church.
Khatan Biday. Ang first service natin ay 33. Second service natin sa Jerusalem ay 31. Tayo dito. Maliliit ang mga churches natin. Pero pag pinagsama-sama pala natin yung resources natin, nagdalawang feeling kapatid. Nagdalawang. Hindi mo alam kung ilang bata ang nagpapakain nun every month. Nagpapadala ako ng Actually, sir, $100 per station. $1,200 a month. actually 13 po. Ah, nasaan yung isa? Yung kay Yung Pangasinan pala siya. Sister Yung pala Luz. siya. 13 na, sorry. Thank you, Pang Mariets, apat for na the pala collection. na Pero, ang ibig sabihin, Oh, 10. kahit maliit pala, pag sama-sama, meron tayong ma-accomplish. Amen. Amen. Yung akala natin napakaliit natin, tapos wala tayong nagawa. Eternity lang. Ang Diyos lang nakakaalam kung ilang bata ang matouch natin sa gas. Okay. Kasi ang style daw kasi, una may taawit, tapos bago study, isa din yung mga bata sa kainan. Kaya lang mga bata, pag dumating, nababalitaan ng mga magulang. Anong ginawa niya? Kumain. Nasama yung mga magulang. Kaya, in a sense, doon tayo nag-usapas na lang sa yung kay Pastor Joel sa Maragusan sa church. Ang ginawa niya yung $100. Ang ginawa niya yung 25, dinasa niya into 4 weeks. Kaya 25. Tapos every week, nagpapakain siya. Maliit lang. Kunwari, adobo at rice. O lugaw at something that parang hindi siya malaki. Pero sa akin pala, pagka dahil dito sa Israel kasi pag niyaya mga tao, manang Lloyd sa kainan, sabihin na, ano pagkain din kami? Tapos masarap ang pagkain namin kasi sa church nyo. Doon sa Pilipinas, hindi ka na magyayaya. Dadating yung mga bata, dadalhin pa yung magulang. Gusto ko yun. Dahil, imagine, yun ang ginagamit ng Diyos para makapakinig. Kasi ang ginagawa ng mga natin, hindi lang kasi siya feeding. Merong kakanta, nagtuturo ng Bible, ng gospel, tapos feeding. Ang highlight talaga ay feeding. Dahil, kaya nga tinawag natin, love Israel, feeding. Dahil kainan. Kaya, pagka may nakikita ng Bible study lang, sabi ko, ano kung padala ng Bible study? Gusto ko yung mga batang kumakain. Kasi, naalala ko noon, nung kami mga bata pa, manang Ronaldo, wala kang kumakain, ma-attend na kami. Ang tawag din namin sa, yung mga group, di ba, sa pagkasiyan, tawag dapat hallelujah, di ba? Sa amin pagka may mga nagtuturo ng Bible, aliwaya. Hindi ko alam yung mga pagkasiyan lang nakakatawa. Ngayon, ang gusto kong i-share naman ay yung merong dalawang song na ibinigay ng Lord sa akin. At ilagay natin yung sound ay, yung background na lang na practice ang sound. Pero gusto kong kantahin natin yung PowerPoint dito. Anong sounds po? Yung tinadala ko sa'yo na dalawang kanta, ay isang kanta. Kita mo ba? Anong sounds po yun? Kanta. Uy, nagawan ko ng PowerPoint po. O ang background niya ay yung song para sasabayan natin ng lyrics sa... Maliwanag ba? Merong dalawang kanta. Yung una ay binigay sa akin ng Lord nung ako'y nasa Iloilo, nung ako'y nasa mission. Yung pangalawa ay nung panahon ng COVID. I think mauna yung English. Kaya... Hindi mo bang gawin yung yung audio sa YouTube, pero yung babasahin natin ay hindi yung... Wala kasing lyrics yung YouTube eh. Yun ba rin ba ang title niya sa YouTube, sir? Bukas. Nakita mo ba yun? Or ilagay mo na lang sa microphone. Medyo baka i-prepare pa ni Ang message natin tonight is about Daniel. Diba? Yung si Daniel na
principles of effective intercession. Paano ba mag-pray? No? Alam ko naman marunong ba kayo mag-pray? Amen. O, kung minsan marunong tayo mag-pray, kung minsan, prepare natin very selfish, no? Ganun naman tayo talaga, no? Ang kinanatsahan, gamatay mo Kung sa ano yung nasa heart mo, yun talaga yung pag-pray. nanatsahan. Hallelujah, Jesus. Parang hindi yan. No? Ang title niya ay Bukas. Pero unahin yung English, di ba? Ah? English po na Hindi, daw, sir. isa lang yun eh. Kasama yun. Ah, hindi mo ba natanggap yung link? Ha? Wala po. Tapos na yung sa Search mo na lang bukas ang kanyang title. Bukas sa sulat. Padala, gusto na yung tapos kaya ng salita. Sandali lang, please. Be patient. Kasi baka naka-unlist eh. Kaya hindi ma-search ni... Hindi kasi clear. Nandun sa maliit na ano. Dali lang naman ang konti. Ang mula tagal. Ito bago yan ba? Sir? Hindi. Manang isend ko na lang sa iyo. Huwag mo na lang i-search. Sa Winter Labib po. Hindi. Kaya ano, please. Sa Winter Labib niya, sir. Okay. Gawin talagid daw. Yeah. Wait a minute. Sir, it's... Hebrew kasi. Buti na lang, meron akong bagong iPhone. Ah. Galing pa ng ano to eh. Malayong lugar pa itong iPhone na to eh. Amen. Dali lang please be patient dahil hindi naman mga hindi techy. Win Tel Aviv, sabi mo, di ba? Opo. Win. Check mo nga ano. Yun. Set an attachment. Yan. Mali. Okay, close. Sorry. Yan po yun. Mali. Sorry. Mali. Yung PowerPoint paano na ano ba? Meron po. Ready mo na yung PowerPoint? Yung English mo na ang start niya? Pagpasensya niyo na ako hindi ko na-ready kasi I have no reason. Nalang yung pinakababa, hindi yung ano. Bukas sisikat din. Ano ba yun? Isa ka din. Okay, save mo po your future reference sa pag-save. Yung huli po. Oo, yung huli. Okay, ano nga please? Tulog tayo sa lyrics. Hindi dyan sa live kasi practice yan eh. Kaya mo ba yun? I-play yun Opo. sa background. Tapos dito tayo sa lyrics para masabayan natin yung... Sige. Sa English muna tayo. Ano sila nagpa-practice, hindi nila makuha. Kasi ako may sulat, kaya in-arrange kahit papali, kailan hindi nila makuha.
you go. We will arise and worship the Lord in His majesty. We will arise and sing the praise of God. We will sing in our hearts and we will dance our hearts. Praise the Lord. We will praise Galing niyang sumunod ah. Excited ako dito sa ano sa Tagalog. Doon lang tayo sa Tagalog. Hindi, tuloy lang. Lupin ko lang muna yung ano, sir. Hindi, i-open na lang kasi. Nagsasalita ko lang naman yan. Mga artist. Ganun ba? Isa ko sa iyo yun. Yan, no? Artist pa, kaya. Saan na? Bukas. Yan. Ngayon, susunod ngayon. Tagalog naman, Tagalog. Mag-keyword ka dahil sa iman. Mag-keyword ka dahil. Sunod ah. Itong awit na ito, basta to Regil to. Ayaw ko lang sa bigyan ng mic. Oo, matapos pa eh. Tagalog version na yan. Hindi, ibang kanta. Galing namang musician sa sila naglagay ng ako yung tono, sila ang nag-arrange. Mag-play kasi. Mag-play ba? Hindi. Mag-play.
Alilisan o lilisanin? Saan lumisan na? Bakit mo gusto lilisanin? Tama na? Tapos na po yung ano, yung Naglisan na eh. Lilisan ka na dapat yun. Ilagay naman ng Edge yung aking PowerPoint. Sign lang natin konti, tapos gusto kong mag-share ng konti para mas tapusin na natin ito para maka-tuloy na. Bukas kasi ay susundin ako sa mag-ina ko sa linggo. Kaya kabiyahe ko ngayon, i-attend ako din na ate baby. Kaya dadali, iwan namin kayo. Tapos para mas hindi ako gaano pagbubukas sa pagsusubo sa kanila. Ngayon, si Daniel ay nanalangin para sa kanyang mga tao at sa kanyang mga bansa. Ngayon, ito ay yung sandigan ng tamang pag-pray. Sige, basahin natin yung verse. Kaya niyo mabasahin. Kaya Panginoon, ayon sa inyong ginagawang matuwid, nakikiusap ako na sa inyo ang inyong nagaling sa Jerusalem, ang inyong lungsod at banal na bundok, dahil sa aming kasalanan at kasalanan ng aming mga limoto. Ginawa kami ang Jerusalem na makakapang paligid sa akin. Diba sabi ni Daniel sa Panginoon, dahil nagalit kayo sa amin, hinamit din kami ng mga tao. Diba? Kahit hindi galit ang Diyos sa Israel, galit pa rin ng Iran sa atin. Maraming factors kasi I think ang unang factor na galit ang mga bansa sa atin dahil ibinalik ng Diyos ang Israel sa lupain ito. No? Sa Quran, dapat ang naghahari sa Middle East, naghahari sa Israel, ay dapat mga Arab, mga Muslim. Pag plano ng Diyos manang Ibs na ibabalik ka niya, kahit ilang billion pa ang kalaban mo, pag sabi ng Diyos, babalik ka pa rin. Amen. Kaya yun ang pangako ng Diyos, Manang Ronald, sa Israel, na babalik kayo dito. Kaya kahit napakaliit na masang ito, 13 million in totality. Ilang billion ang mga Muslim. Pero bakit wala silang magawa sa atin? Napakayayaman nila. Jean ba yan? Jenny po. Jenny, di ba? Napakayayaman ng mga may mga oil, may mga... Meron nga akong joke, Jen, na sabi ni Yapa sa akin kasama ko sa work. Sabi niya, alam mo, Alan, kawawa ang Israel. Sabi ko, bakit? Tingnan mo naman ang Arab, may oil sila, laki-laki ng lupain nila. Tingnan mo naman kami. Alam mo, meron lang sa amin utang. Utak. Kahit may oil, kahit may lupa, wala kang utak. Wala din. Utak. Hindi utang. Anong ibig sabihin, Pastor? Dahil, tingnan mo ang Iran napakalaki ng pera nila actually sa oil. Manong Rudy, ang oil, benta nila. Nakalaki dapat ng pera nila. Bakit ang Israel lang sa buong Middle East ang may tubig? Ang Iran, ang Iraq, ang Saudi, ang Jordan, nabili sa atin ng tubig. Bakit may tubig tayo? Manang EDS ang Israel, nag-invest sila ng millions of US dollars ng desalinization. Kung alam mo yung tubig dagat, kinukundot nila para inumin, panligo natin. Kaya ngayon, alam mong ginagawa nila Manang EDS ngayon sa tubig dahil sobrang na-convert na nilalagay nila sa Galilee. Dati noon, wala tayong tubig sa Galilee, pababa. Ngayon, dami ng tubig. Ang ginagawa na ng Israel ngayon, parang nag-aangkat na sila ng maraming isda para lagyan ng isda yung mga... yung ibig sabihin, ang kailangan mo sa buhay
ay hindi kayamanan, kailangan mo ng wisdom. Totoo ba yan, baby? Wisdom, di ba? Kahit marami kang resources, kung wala kang wisdom, napakadali. Parang hindi. Ayan. Ang sabi, kahit galit ang Israel, galit ang mga bansa laban sa ano, ang gusto ko, ang senior ko doon sa taas, ay inalis mo ng Diyos yung galit niya. Totoo ba yun? Ang pangalan naman na? Joyce. Totoo ba na inalis ng Diyos ang galit niya? Una, galit ang Diyos noon sa Israel dahil hindi siya sa pagsunod. Isa ang Diyos nagagalit pa din pagka hindi tayo nasunod. Pero hindi na siya galit na parurusahan tayo. Anong ginawa ng Father ay heart? Ang ginawa ng Father, dahil ayaw niyang parusahan yung kanyang mga nilikha, tinuloy niya yung kanyang buntong na anak. Anong ginawa heart ng Father kay Jesus? Pinatay niya ang kanyang isang anak upang tayo lahat ay makalaya sa kanyang galit. Kaya sabi ko, inalis na ng Diyos yung galit niya. Inalis niya ang galit niya sa Israel. Inalis niya yung galit niya sa atin. Ayan. Basta hindi na ba galit ang Diyos, meron tayo tinatawag na Manang Christina na hindi kita napansin. Manang Christina, meron tayong tinatawag na eternal judgment. Ibig sabihin na eternal judgment, makatulong ng Diyos lahat ng mga sumuway sa mabuting balita. Ibig sabihin, parang Dalia, ngayon, sa panahon natin ngayon, ino-offer ng Diyos yung mabuting balita. Sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay maliligtas, di ba? Pag sinabi natin maliligtas, Manang Maylin, ang ibig sabihin ay pag kayo maliligtas, ikaw ay hindi na pupunta ng tandaan natin yan, napakahalaga nun, no? Basta bakit napakahalaga nun? Dahil pwede ka maging chosen people at wala kang Jesus, hindi ka pupunta na. Kaya napakahalaga nung yung gospel ministry, yung naintindihan natin na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoon sa anak ko sa pagitan ko. Dahil yun lang ang daan ng mangyari. Hindi Torah, hindi Bible reading, hindi synagogue. Isa ang daan. Anong daan? Si Jesus lang ang daan. Kaya, yung kahit na tayo mga caregiver, kahit na hindi tayo na-influensya sa Israel, kahit tayo, I'm sorry for the word na, dahil ako din ay caregiver din. Kahit tayo mamutusan o tayo mababa yung tingin nila sa atin. Pero meron kang Jesus. Diba yun Amen. Jesus, yung pag meron kang Jesus is something to be proud of. Amen. Gusto bakit magiging proud? Kasi yung Jesus na yun, ang magdadala sa'yo sa langit. Eh ano kung Diyos dito ka na napunta, kasi hindi ka na napunta ng what for? Diba? Napakayaman mo, nag-enjoy ka, diba? Ang dami mong luxury cars, nagkada mo sa baby, Matsinskaya. Pero, hindi ka napupunta ng namin. What's that for? What's all? Ang sabi ni Jesus sa Gospels, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kasi may kahit tubuin mo man yung buong mundo, mapasay man ang buong mundo, kung mapahamak mo man ng iyong kaluluwa, walang kumakapat. Dahil yung kaluluwa mo mapupunta sa Diyos Ama, yun ang pinakamahalaga sa buhay. Dahil, hindi yung pera sa Israel, hindi yung trabaho, hindi yung visa, hindi yung kung ano, hindi yung passport. Amen. Ang pinakamahalaga yung salvation. Amen. Kaya bakit tayo nag-feeding? Bakit tayo mahayo? Bakit tayo nag-gather para lumakas yung faith natin? Para lalabas tayo afterwards natin ng pagkakas. Then, di ba? Lalabas tayo, bakit tayo lalabas? Para makapag-manifest? Hindi, gusto naman dalhin yung mabuting balita. Yung mabuting balita na sa iyo. Tamang si Jesus Christ ang daan. Amen. Walang ibang daan. Walang ibang daan. I wish may ibang daan. Kailan walang ibang daan? Naalala ko lang si Jesus Christ ay papunta na sa cross. Mag-i-end ako dito, Ate Nona.
Ang sabi niya, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, nag-pray siya sa Father, Lord, meron bang another cup? Father, meron bang, pwede ko bang iwasan itong sabi ng paghihirap na ito? Kasi alam niya na yung dadalasin niya sa cross. Tapos sabi niya, tatlong beses siya ay pinag-pray na parang si Jesus Christ nasa earth siya, ayaw niyang inumin yung cup. Ibig sabihin, ayaw niyang magdusa sa cross. Siguro ganun din tayo, ating mga na pagka mahirap na yung pagdadaanan mo, nakita mo yung pagdadaanan mo, parang ayaw mo, no? Parang gusto mo. Kaya si Jesus as human, sabi niya, Father, baka may ibang paraan. Alam mo, ang sabi ng Bible man ng Eves, hindi sumagot ang Father. Walang ibang paraan. Para may iligtas ang sangkatawan, Jesus kailangan mo naman. At yun ang mission Ronald ni Jesus Christ sa earth. Kaya dahil tayong Christmas, hindi pa nagkaroon ng mga pula, no? Gusto ko yung pula na yan, no? Masaya, no? Yung pula na yan, kulay Christmas, no? Kulay Santa Claus. Yung alam mo ba na noon, hindi ko alam ang pagkakaiba ng Christmas carol sa Christmas song. Ang Christmas song, yung Santa Claus, yun. I saw many kisses there. Tapos yan. Yung Christmas song, Loida, yung Rodolph, the Red Nose Reindeer. Walang connection sa nativity. Isang tuwa ako sa line-up dahil buti na lang at hindi nyo niline up yung Pasko na, babatuhin ko kayo. Dapat Christmas hymn, no? Yung Christmas hymn, ang pagkaiba ng Christmas carol at Christmas song. Ang Christmas song, yung tungkol sa Merry Little Christmas. Yung I love song, Last Christmas, I give you my heart. Yeah, Christmas song yan, no? Pero yung pagka-ang focus ay nativity, yung pagkamanganak ni Jesus Christ, diba? Yung si Mary, Joseph, kanya yung tungkol sa nativity story, yun yung tinatawag natin Christmas hymn or Christmas carol. Ganda din yung mga yung mga Christmas in our hearts, diba? Yung kay Jubal, sabi ko dali. Hindi siya kasi naka-center sa yung nativity story, ang ibig sabihin. Pagka yung kanta natin kanina yung Feliz Navidad. Feliz, ibig sabihin yung Feliz ay happy, di ba? Yung Navidad is nativity. Navidad means Christmas time. Kaya Merry Christmas. Ang pinakagusto ko, Prospero Anyo. Ano ibig sabihin ng Prospero? Prospero is prosperous. Prospero Anyo. Anyo ay year. Felicidad ay happiness. Feliz. Navidad. Kaya, yung mga songs natin, kaya Pastor, what are you trying to point out? Dapat ang ating celebration ng Christmas ay Christ-centered. Diba? Hindi dapat yung... Kasi natatabunan ng Christmas gifts. Diba? Masaya naman magbigaya, di ba? Kaya malupot si Ate Baby dahil uuwi na siya kasama ko eh. Hindi mo makaka-games. Hindi daw siya makaka-games at mga magagawa mo sa yeah, but tapusin na natin ito. Ito tayo sa second slide. Basahin natin sa slide. Kaya ngayon, o Diyos, pakinggan niyo ang aking panalangin. Alas-alas sa panalangin. Naging tayo ng kapitan. Katapabayan. O Diyos, pakinggan niyo ang kalagayan. At sa aking bahay, kung saan pinakilala
Nung si Daniel ay nasa Babylon, wasak ang temple, no? Walang temple. Yes. Hanggang ngayon pa rin, Joyce, hanggang ngayon wala pa rin temple. Ang meron ngayon ay tawag ko yung Kipat Zahab, di ba? Kung ang Israel may Kipat Barzel, sa Red Temple City. Mount, Kipat Zahab, Golden Dome, yung Golden Dome. Sabi ni Daniel, namasak yung temple, build nyo naman. Sabi niya, heart, sabi ni Daniel, oh, kawawa naman kami. Hindi sabi niya. Pero i-build ninyo, hindi dahil, hindi kami humihilig sa iyo dahil kami mga matuwid. Napansin ngayon, heart, diba? Hindi dahil kami matuwid, kaya kami, matapang, mahumingi. Tandaan natin yun, hindi tayo, Manang Christina, walang utang ang Diyos sa atin, Yung mga iba kasi akala nila pag sila yung nagsiserve sa Lord, oh Lord, nagsiserve kami sa iyo, bayaran niyo kami, huwag niyo kami papahuli sa pulis. parang may utang ang Diyos, makain. Kaya sabi ko sa minsan, ang ginawa pa nila ng Diyos na yun, mabubulag, di ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nag-iipon ng points para humingi sa Diyos. Tayo humingi sa Diyos dahil sa Kanyang kahabagan. Okay, dahil ng dahil. Amen po. Dahil siya ay mabait, mahabagin, kaya tayo malapit sa Kanya. Hindi dahil yung Lord, dahil ko faithful ako, Lord. Hindi ako na-absent. Lalo pag nandiyan sa pastora. Ang ibig sabihin, hindi gano'n, hindi yung justice. Although maganda na faithful ka sa Diyos, pero hindi yung kasi ganda pag-answer ng Diyos sa prayer mo. Amen. Because, anong basis ng Lord sa pag-answer sa prayer ko? Ang basis ng Lord ay dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Una sa lahat, di tayo makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yun ang malungkot, pagka yung mga Jewish people every day silang pumunta ng synagogue. Tapos hindi naman Jesus ang lakas. Sa akin parang sayang. Yung magpapakahirap ka, gusto mo makasunod ng tao, tapos in the end, nakasara ang langit. Basta nakasara na talaga. Ang access kasi sa langit ay hindi sa mabuting gawa. Ang access sa langit ay si Jesus. Iisa ang susi ng langit. Pagka ikaw ay pupunta ng langit, kailangan ng visa. Dapat ang nakatatag, Jesus. Hindi Israel visa. Sabihin na pag Israel visa, sabihin niya, hindi dito yan. Pag tatak mo ay Jesus, come in. Come. Bukas yung door. Yun ang palaging sinasabi ng Bible sa atin na tayo nakakalapit dahil sa biyaya ni Jesus Christ. Diba? Tanda natin yun. Maliwanag ba yun, Ben? Maliwanag ba yun? Si Jesus ang daan. Kasi kung minsan nakukonfuse tayo dahil ako yung maka-Israel, don't get me wrong, no? Hindi dahil sinasabi ko hindi sila pupunta ng langit, hindi ako maka-Israel. I gave my life, all of my life. Pagdating ako dito, may buhok pa ako, 2001. Kalbo na ako, mga kapatid. Nandito pa rin ako. Pagdating ko dito, ang lakas lang sa inyo, nahinan na ako. Parang nag-fail na yung aking part. Pero nandito pa rin ako. Una sa lahat, binigyan ako ng Lord ng calling. Pangalawa, nilagyan ako ng Lord ng love for Israel. Kaya huwag nang sasabihin na, Pastor, bakit nag-judge ka sa Israel? Hindi, naman yung judge. Ang reason kung bakit nandito ako, gusto kong makakagin ng Israel na iisa ang daan. Kahit anong yaman mo at chosen people ka, wala kang Jesus Christ, I'm sorry. Iisa ang daan. Iisa. I wish at the Janet may ibang daan. Walang ibang daan. Iisang daan po talaga. Ang Holy of Holies ay nabubuksan lamang through Jesus Christ. At yun ang masakit na katotohanan na
masakit yun sa akin dahil syempre pinagay tayo ng Lord sa Israel at meron tayong heart sa Israel. No? May heart ka ba sa Israel? May heart ka ba sa Israel? Pag wala, uli ka na. Yung mga may heart lang sa Israel. Yung mga hindi, yung mga nag-forgood na ng war, gusto nilang babalik, sabi ko, ito babalik. Gusto nyo lang pera, nagbira, niiwan nyo kami. Buti naman, gunayo, buti naman babalik. Kasi bakit ka galit? Hindi naman ako galit, kaya lang, kung minsan, alatado pa na pera-pera ka lang Dati namin, yung minsan yung nakikita ng Diyos yung heart natin, no? Siyempre, naintindihan pa naman yung mga iba, siyempre, family, nag-aalala, family, diba? Pero sa mga panahon ng new faith, minsan kailangan din ng Israel ng mga kasama. At yung mga nandito, kasi nakita ninyo na kahit hindi kami gustong i-renew ng Israel, dito ba? Hallelujah! Love pa rin natin Israel, di natin sinusumpa ang Israel, no? Di natin binubulag, no? Tayo ay ano pa rin, yun ay yung sinasabi ko. Hindi kami humihingi dahil kami mabuhi. Hindi humihingi kami dahil kayo ay haba ng preaching ko, ano? 50 minutes na. That's great. Lord, we thank you for tonight. Thank you sa feeding ng buong Israel, ng Bin Tel Aviv din, Lord, yung apat. I pray na multiply din niyo yung ginagawa. Lord, we thank you sa mga songs. I pray, Lord, na gamitin yung mga songs sa aming pagpupuro sa inyo. Amen. And Lord, hayaan niyo, Lord, na ang basis ng aming pananalangin, hindi yung aming mga na-earn na points. Sa totoo lang, Lord, wala naman kaming na-earn na points sa pagbubay sa inyo. Nakakalapit lang kami dahil sa inyong biyaya. Dahil kayo ay mabait, mabuti, makapagin. Dahil Lord, hiningi natin na kami. Lord, binigyan niyo ng love. Hindi lang, Lord, ang mga puso namin dahil ibibig niyo ang Israel na dinala niyo kami dito na maglingkod sa kanila upang makilala nila ang tuloy na kapatapagligtas. Walang iba kung si Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ. Yeshua Mashiach, the Lord and the Savior of the world. Hindi, Lord, yung mga pagtutura nila, hindi yung pagsisinagog nila, hindi yung everyday prayer ng Shema. Hindi isang daan, hindi si Jesus Christ. Thank you for this church, Lord. Salamat, Lord, dahil sa pagpapatuloy namin paglilingkod sa inyo. Ay ang pangalan niyo ang may taas at kayo, Panginoon, ay may takal sa buhay na. Jesus' name. Bago po, ay meron akong important announcement. So next year, 2026, ipapadala ko sa first 6 months si Pastora Glo at si Pastora Inday sa mga mission places. Diba, every month pupunta ko sa places natin sa Tanya, sa Ilan, sa Haifa, at sa Tel Aviv. From January to June, si Pastora Inday Marini, tsaka si Pastora Glo ang hahalili sa akin. Tapos from July to December, ang karelyebo ni Pastora Inday, si Pastora Inday mag-stay ng Jerusalem. Tapos ang magiging alternate niya, kasama niya sa paghayo ay hindi kasama sa paghayo, yung alternate. Kunwari, next week, imbis na ako pupunta, ang pupunta ay si Pastor Glo. Tapos sa February, ang tayo sa nita niya si Kabags Minha, and so on and so forth. Hindi si Minha, si Pastor Inday. Pero starting July hanggang December, ang karelyebo ni Pastor Inday, si Pastor Inday na nasa Jerusalem, at si Kabags Minha ang hahayang kasama niya. Hindi hahayang kasama dahil ito na ang pa-partner kay Pastora Glo ay si Ate Baby. Ate Baby, no? Meron pang nakakain din ulit na may sakit din sa puso ko tulad ko. Kaya that's an important announcement for rin dahil
sa lahat ng ginagawa ko. Gusto ko bumas ka ng mga churches natin para makita ko kayo. Kaya my heart fails me, kaya hindi ko I pray na, naniniwala talaga ako sa inyo na sabi ng mga bishop ko Amen. ay medyo alakanin na, pero buhay pa naman ako, dito pa ako. Yung mga klase ko na na-diagnose ng congenital enlargement of the heart in 2016, mga patay na. Kaya kung minsan pag nagko-complain ako, ate baby, na